Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Mondays Vlog. Nako, mainit, matindi itong ating tatalakayin tungkol dito. Very controversial na pagkawala ni Catherine Camilon na ang tinuturong utak ay itong isang police major. Dito sa ruling ng video na ito na gusto kong ibahagi, Catherine Camilon nakapagsumbong. Nako, yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pan na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho. Patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan niyo po ako mga kaibigan ang pagtuklas sa pagsumbong ni Catherine Camilon. Panoorin po natin. Kung bakit nangyari po itong kasong ito ay dahil nagsumbong si Camilon na Sir, dito po sa pangyayaring ito, ano po ang aming maaasahan sa tibay po ng inyong hawak ngayon na ebidensya sa Fiscal's Office para ito'y tumayo at palagay ho kaya ninyo sa inyong pakikipagpulong po sa office po ng Fiscal sa Batangas City, gaano kabilis ito para po ma-resolve kaagad makapaglabas po ng arrest warrant? Manong Ted, ang kagandahan po kasi ng bagong circular ngayon ng DOJ, yung Circular 20, na kung saan nire-require po yung proactive participation ng mga prosecutors sa mga heinous crimes. No? Ang kaso pong sinampa namin hapon ay mag-undergo po yan ng preliminary evaluation ng piskalya. So in 10 days, titingnan po yan, we will be informed or within 10 days, ipapatawag po kami na ito ay kulang, hindi, no? Para madagdagan namin. Pero base sa pag-uusap namin kahapon ni Provincial Prosecutor at meron po kaming certainty of evidence to secure a conviction. Yun ang initial analysis lang po, initial. Doon sa kidnapping kasi there was deprivation of liberty. Opo. Pero sabi ko magbabago po ang complexion ng kaso. Kung example, naitanong ko na rin po if ever we can develop a corpus delicti, not the body itself. But based on the evidence na mapuprove namin dun sa CRB na pula, if we can create the corpus delicti of this crime, that there was indeed a murder or any other crime, we are ready to amend any indictment, Manong Ted. Opo. And I am quite sure na nag-iingat kayo dito kasi baka ma-technical kayo eventually, mahirap na para ho naman sa panig ho ng biktima, di ho ba? Kaya dapat ho talaga dito ang bawat galaw ho ninyo ay naaayon sa mga procedure para wala pong teknikalidad na masisilip dito ang sino man pong didepensa. Opo, Manong Ted. Ganun din po sa aming mga pronouncements. We cannot state information lalo-lalo na sa atin sa media kung wala po kami pinanghawakan sworn statements. A lot of speculations are circling around, but sabi nga, we need sworn statements duly subscribed with a competent authority po. Opo, at itong mga testigong ito ay meron na hong proteksyon ngayon sa anumang pong posibleng banta na naman sa kanila ng mga aakusahan dito. Opo, Manong Ted, sinisecure po natin yan kasi yun lang po ang so far ang ating testigo. And naghahanap pa rin po tayo kasi we're trying to reconstruct the sequence of events hanggang sa saan ba talaga ito si Catherine. Kung titignan namin, Manong Ted, we're still halfway sa investigation. This is a big challenge for us, so wala pong patid ang aming effort dito. Opo, meron na ho ba kayong inilabas pong larawan o sketch itong si Jeffrey Ariola Magpantay? Meron na po kahapon pinresent po yan ng ating PNP-PIO. Itong dalawang personalidad natin po, respondent natin, si Major Alan Di Castro, si Jeffrey Magpantay alias Jeffoy po. Okay, sige po. Meron ka ba tanong siya? Apo.
Yes po. Colonel, linawin ko lang doon sa unang-unang tanong ni Manong Ted sa inyo. Ang tinitingnan yung possibility kung bakit nangyari po itong kasong ito ay dahil nagsumbong si Camilon na may asawa po itong si De Castro doon sa misis mismo. Na may babae, parang ganun po. Opo, nagsumbong itong si victim natin si Catherine sa asawa ni Major De Castro na si Major De Castro ay may babae. So, yan po, Ma'am Chacha, no? Very big po yung ganyang statement. We are still trying to get the specifics, no? Opo. Kasi iba po ang, we will try to compare, iba po yung nasa statement at iba rin po yung mga nasa text, no? Doon po sa mga naunang pahayag, ang sinasabi, di umano po ito, ay yung relasyon nitong si De Castro kay Camilon. So, inaalis nyo na po yung pong issue na iyon. Ang tinitingnan nyo na ngayon, yung pagsusumbong na nitong si Camilon na may babae itong si De Castro. Hindi po natin na sinantabi yun na Ma'am Chacha, no? Tinitingnan natin kasi base po sa communications ng isang beauty candidate din po na kaibigan ng ating biktima na finarnish din sa kapatid na in-screenshot, may relasyon po, no? Illicit affair. So, titingnan natin kung nagsumbong o kinonfront. So, we're still validating those things kasi malakas po sa kaso kasi pag ma-establish natin yung real motive. Opo, yung motibo. Itong kasong to. Opo. Last na lang po bago ko po ibalik kay Manong Ted. Ito pong binabanggit ninyo na kaibigan itong si Camilon, may proteksyon na din po bang ibinibigay ang mga pulis dito para just in case lang po? Ay, as of now, ma'am, negative, ma'am. Wala po siya dito sa locality natin. She's from other region. We're constantly communicating with her. We're planning to have another interview sessions with her, no? Pero meron pa kaming makuhang ibang klaradong statement para ma-strengthen namin yung kaso. Pero tuloy po ang pakikipag-ugnayan nyo dito sa kaibigan nito ni Camilon. Willing po siya to testify just in case magtuloy-tuloy po yung kaso. Yes, ma'am. Meron lang siyang official engagement out of town. Kahapon po, tinatawagan din po natin ang investigador. And hopefully this day, ma'am, pag dumating po siya, ay tatakbo po ang ating investigador to have a thorough Q&A session po, no? Para mapiliin namin yung ibang gaps. Opo. Sige po. So sir, salamat po na marami, Colonel, ha? Dito po sa inyo pong pagpapaunlak sa amin pong panayam at kami nga din po sa gitna po ng lungkot nga sa pangyayaring ito, no ho? Kay Catherine, ang ating po naman din kagalakan na ang pulis mismo ho ang siya hong nag-iimbestiga sa kapwa-pulis at nagkakaroon po ng development sa kaso sa pagpupursige po ng mga investigador na pulis, Colonel. Salamat po, Manong Ted. At kami naman po humingi ng pasensya at knowing ang ating subject of investigation, isang police officer, isang trained din po. So, we employ strategies, Manong Ted. Kasi hindi po bihira ang ating respondent. He's also a trained officer. Opo. A trained officer, kumbaga police officer po ito. Trained officer. Kaya din po kayo nag-iingat nga. Sabi ko nga kanina, dapat po lahat po dito ng inyo pong kaso at ebidensya ay maingat na hawakan para po hindi tayo masilipan ng anumang teknikalidad. Okay, alright. Naku, matindi ito. Shout out at maraming salamat. News 5 Tid Pailon at DJ Chacha, maraming salamat po. Ipahintulot ang paggamit ng inyong kaunting video clips. Ito, matindi ito mga kaibigan at kaunting paglilinaw po ay kumpirmado na sa ruling ng video na sinabi diyan ay nagsumbong itong si Catherine Camilon, lumalabas sa investigasyon na pinagbabaan na itong si Catherine Camilon ay nagsumbong dito sa asawa ni Police Major na mayroong babae. Datapwat sa puntong ito ay ang pinagbabatayan at lumalabas sa investigasyon sa turo ng mga ebidensya ay yan po
ang ika nga po'y tinutukoy ng mga investigador. Abangan po natin ito sapagkat sinampahan na ho ng kidnapping at illegal detention itong si Police Major at dalawa pang niyang mga kasama, bodyguard ito or driver, na pinaghahanap hanggang ngayon. At hindi nga maisampa ang ano pa man na kaso na dapat isampa dito kay Police Major sapagkat wala pa pong linaw, walang konkreto na pinangahawakan, kaalaman itong nag-iimbestiga. Ang malaking tanong kung buhay o patay na ba itong si Catherine Camilon, kaya tanging kidnapping at illegal detention pa lang ho ang naisasampa dito kay Police Major. Nako, talagang ganyan po ang justice system natin dito sa bansang Pilipinas. Alam nyo kung bakit ko nasabi yun. Ay buti pa nga itong mga hindi hinahanap si Catherine Camilon. Doon sa mga testigo na lumutang na nagpapatunay may sinumpaan sa salaysay na nakita ho nila si Catherine Camilon na nililipat sa isang sasakyan. So makatuwid, malinaw ho na si Catherine Camilon yun, mga kaibigan. Ang tanong po ngayon ng taong bayan, bakit mabagal? Ay may magandang lead na ho na matutukoy na dapat puntahan kung saan hanapin itong si Catherine Camilon. Mayroon na pong batayan kung saan hanapin na lugar. Kung hindi man doon sa mismong lugar na ika nga po nakita si Catherine, dahil yan ho ay dadali na sa ibang lugar. Ay hindi ko po alam kung ito hinahanap sapagkat hanggang ngayon ho ay hindi pa nakikita si Catherine Camilon. Kami po ay nagtatanong lang, taong bayan, bakit hindi hinahanap si Catherine Camilon? Ano po ang dahilan? Ay si Catherine Camilon ho ay nakita sa bansang Pilipinas. Hindi ho diyan sa ibang country. That's why umaasa po ang taong bayan. Lalong-lalo na po itong nanay, mga mahal nito sa buhay, nagmamahal kay Catherine Camilon. Doon po sa lumutang na testigo dapat ay magbibigay ng linaw dahil mismong nakita nila. Batang resulta ho, hindi po tayo nagmamarunong, hindi tayo nagmamaalam. Bakit parang lumalabo? Parang lumalabo sa sabaw pa na mainit na sabaw. Lalong lumalabo po ang investigasyon. Sa halip na magbibigay linaw itong mga testigo na lumutang, pinatunayan na nakita nila, ay lalong lumabo ho. Bakit ko ho nasabi na lumabo? Ay bakit hindi makita si Camilon? Si Catherine Camilon. Yun po ang aking katanungan, mga kaibigan. Yun po ang iniwan ng taong bayan din na malaking katanungan na nagbabatay rin po tayo diyan sa comment section. Bakit nakita na po ng mga testigo, ang daming nagbibigay ho ng public opinion diyan sa comment section, ba't ang kinaukulan ho ay hindi pa rin nakikita mga humahawak dito sa kaso na ito? Hindi naman pwedeng isubo na lang ng mga testigo diyan ho sa mga nag-iimbestiga. Ito, nakita ko. Dapat gumawa din ng mga tamang paraan. Kung hindi kayo marunong maghanap, kumuha kayo ng mga special, mga yung eksperto kung paano mahanap ito. Dahil hindi nyo mahanap hindi gumawa kayo ng paraan. Buti pa yung mga walang testigo na nga po'y nakita, nahanap po ang mga hinahanap, ay ito ho, maliwanag, may dalawang testigo, itinuro, at ang sakyan ay natagpuan. Bakit hindi mahanap nga ang tanong? Si Catherine Camilon. But ng mga kaibigan, sa punto pong yan po ang ating abangan. Ano ba ang problema dito kung bakit hindi hinahanap? O ito ba ay talagang kahit alam nila ay hindi tinuturo?
ay marami po nagbibigay ng public opinion dahil sa comment section. Baka ito ay nagkakaroon na ika nga po mikos-mikos, pukos-pukos, na ika nga po talagang hanggang dito na lang. Mga kaibigan, yan po ay pawang public opinion na nagbabatay po tayo sa mga investigasyon na lumalabas, mga kaibigan. Okay, alright, abangan po natin ito at kabang-abang kung ano po ang tatakbuhin ng kaso na ito. Ang maliwanag lang po sa ating pagtatalakay na ito, ang pinagbatayan po nila na lumalabas sa investigasyon ay nagsumbong itong si Catherine Camilon dito sa asawa ni Major na may babae. Hindi po ako may sabi na nagsumbong. According ho sa ruling ng video na ating tinatalakay, mga kaibigan, datapuan, yan po ang ating bahagi ng ating pagtatalakay. Maraming salamat po. Diyan po sa comment section. Bukas po ang public opinion. Diyan ho, kung ano man ang inyong mga salubin. Bashers man o hindi, yan ay buong puso ko pong irerespeto. Sa lahat po ng hindi pa nakakabisita sa aking mga upload, pakibisita nyo po. Pwede nyo pong ilike. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po tayong pumanakpak.